Hi everyone! Welcome to Kairos Moments. My name is Belle Miranda. Kumusta po ang lahat? Kumusta ang mga pinagpala ng Diyos? Every day is a blessing and every breath is a blessing. Welcome sa ating Facebook page. Ganon din po sa ating YouTube channel and also sa ating TikTok account. Thank you so much po sa patuloy na pag-like and sa patuloy na pag-share. Grabe no, ilang araw na lang, Pasko na. So, Merry Christmas po sa lahat. And I want you to know, lalong-lalo na po sa mga nagko-comment, sa patuloy na nag-share nitong video, I want you to know that I appreciate you. I may not mention you one by one, pero si Sister Nonalyn, ayan, maraming salamat po. Laging every video, Sister Edmond, and sa iba pa po, hindi ko kayo ma-mention, pero I appreciate you, lahat po kayo. So, maraming salamat po. And, ang bilis-bilis po talaga ng panahon. Hindi natin namamalayan, samantalang ilang araw ang nakalipas, ilang buwan, nag-welcome pa lang tayo ng 2023. Tapos ngayon, ilang araw na lang, mag-welcome na tayo ng another year. Let's welcome 2024. At hindi mawawala dyan ang mga New Year's resolution. And of course, yung mga usapang magbabagong buhay, magkakaroon tayo ng vow, mga promises, kung ano pa man ang mga plano natin for the next year. And some are, of course, welcome ang sumusunod na taon na new chapter ng ating buhay. Pero alam niyo po, for every year, not only once a year, not only once a month, not only once a week na nagpapasalamat tayo, dapat lagi po tayong may attitude ng gratitude. Let's always thank God for everything that He has done in our lives. And not only for that, but because He is God and He is faithful, He is a loving God. So nakita niyo po, no, dumaan na naman ang isang taon, pero patuloy na tapat ang ating Panginoon. So anyway, pag-usapan po natin, dapat po hindi po ito yung aking isi-share na testimony, at hindi rin po ito dapat yung topic natin. Pero let me share first this verse with you. Matthew 6 verse 14. If you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Ang title po ng episode na to ay Palayain natin ang ating sarili. Sa papaano matuto tayong magpatawad. Okay, let's talk about again forgiveness. Kasi napakalalim po na usapin ng pagpapatawad. Okay, harapin natin ang katotohanan. It's not easy. It's very easy to say that you should forgive. We cannot force someone to forgive. And we cannot insist that forgiveness. Especially if that person na sinasabihan natin na magpatawad ka ay wounded deeply. So, hindi madali, ano? But anyway, bago po ako magpatuloy, let me share first my testimony. So anyway, sa iba ko pong video, may nag-share naman po ako na how I forgave sa, of course, specific na situation, nag-share po ako. But for this episode, let me share another testimony with you. Una po, kaya nga po nang na-mention ko kanina, ang salitang pagpapatawad, madaling sabihin, pero isa sa napakahirap gawin. Lalo na kapag ang ginawa sa atin ng taong iniisip natin patawarin, na pag nakita pa lang natin, parang hindi ito deserving na patawarin because of what that person did to us. That caused us so much pain. Lalo na kung kamag-anak or someone who is closer to us, someone na mahal talaga natin, pero nag-cause sa atin ng grabing sakit ang dinanas natin. Not physical, but lalo na po mental and emotional. So, mas torture yun pag iniisip natin. Pero alam niyo po, no, akala ko dati, hindi ko kaya magpatawad. Kasi I've been comfortable na okay, if you hurt me, okay, kaya ko mabuhay even wala ka. Parang ganon. So, ma-pride, no? And I think I can be happy na hindi kita pinapansin even if up to parang for the rest of my life kaya kita i-ignore, o di ba ganon? So hindi ko alam, grabe na pala yung pride ko, and ang nakakalungkot, hindi ko alam, grabe na yung grudges sa aking puso, yung bitterness. At akala ko okay lang kasi basta wag ko lang makita yung mukha niya, kasi lagi ko naaalala ang pangit na nangyari sa akin because of that person. So may mga ganun na na moment. Also,
Minsan sa mga simpleng bagay nga lang, kaya ko pumatis ang isang tao na pangmatagalan, hindi ko talaga papansinin. Okay lang, mag-usap lang tayo, that's parang casual lang, sige lang. Pero again, hindi ko namamalaya na nagkakapatong-patong na pala. Na akala ko, it's really okay not to forgive. It's really for as long as I don't see that person hurt me, it's okay because I feel comfortable and I feel good naman. Wag na wag ko lang makikita yung taong yan. Pero okay, bakit napakahalaga na magpatawad? Alam niyo po, akala ko dati, hindi ko talaga kaya patawarin yung ibang tao din na nakasakit sa akin. Pero, when I learned how to forgive, ang gaan pala ng buhay. Alam niyo po, ang na-realize ko, para ako nagkaroon ng freedom. Para ako naging malaya. Akala ko, may peace naman kahit di ko patawarin. Okay lang naman I'm okay, pero hindi pala okay. At hindi rin pala okay yun sa Diyos na hindi ako magpatawad. Why? Humihingi ako ng kapatawaran sa Diyos, tapos ako hindi marunong magpatawad. Okay, pag iniisip ko, madali ba? Hindi naman naging madali. Why? Forgiveness is a process. But let us face the truth that remaining in a situation na puro bitterness and unforgiveness, we are becoming a prisoner of unforgiveness. And it's not healthy for us. Hindi tayo magbe-benefit kung puro hatred, sama ng loob ang nasa puso natin. That those people pala na naka-hurt sa atin, intentional or hindi man intentional yon, sila pala nakalimutan na ang nangyari sa atin. Tayo pala hanggang ngayon nagsasuffer pa rin ng pain. Sila pala sa puso nila, sa isip nila, humihingi na pala ng kapatawaran sa nagawa. Pero tayo pala, deadma pa rin. So you see, hindi naging madali po. Pero ang gaan-gaan sa loob. Ang gaan-gaan sa buhay. If we learn how to forgive those people who hurt us. It may not be easy, yes. Okay, question, Belle. Nasasabi mo lang yan kasi hindi ikaw ang nasa sitwasyon ko. Yes, that's right. Because we are facing different situations at iba-iba ang deep or ang lalim ng pain sa puso natin. Iba-iba ang mga taong gumawa sa atin. Pero you know what? Totoo po yun. Pero this is the truth. We can never forgive someone na sa sarili lang nating strength, sa sarili lang nating pamamaraan, unless we ask the help of the Father who is in heaven. Na Lord, hindi ko pa Lord kaya magpatawad. Again, proseso kasi. But Lord, help me to forgive. Why? Pero Belle, grabe ang lala talaga ng ginawa sa akin. It may be malala. It may be sobrang ang hirap kalimutan. But let me share this verse with you. Isaiah 43 verse 18 to 19. Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and the streams in the wasteland. Alam niyo po, by embracing forgiveness, we are like embracing peace. We are embracing joy. We are embracing hope. At alam niyo po kung ano? We are embracing love. We are embracing freedom. At ang nakakalungkot po, hindi naman kawalan ng hindi natin pinatawad. Kung hindi natin sila pinatawad, hindi nila kawalan. Pero kawalan pala natin ang hindi tayo nagpatawad. Na ang nakakalungkot, ang dami na sabi ng Panginoon, do not dwell on the past. I am doing now new things in your life. I want you to move on. I want you to move forward. My child, I want you to grow up. I want you to focus on the things that I am doing in your life. I want you to be improved. I want you to walk according to my will. I want you to live a free life. A life loving God and loving people.
A life that is obedient to God. A life that is doing the will of the Father. A life enjoying the goodness of God. The problem is this. Kapag tayo ay nanatiling nakakulong sa hindi pagpapatawad, it's like that some of us are living a miserable life. Now, minsan isipin natin, hindi naman bad. In fact, I am enjoying where I am right now, not forgiving the person who betrayed me. Well, the problem is we are blocking the blessing of the Lord. You know what I realized when I began to forgive people and of course ask forgiveness? Unang na-realize ko napakahalaga pala ng humility. And napakahalaga pala na laging hingi ng tulong ang Panginoon na, Lord, I cannot do this. Help me how to forgive. Pero minsan ma-realize ko, who am I not to forgive if I am forgiven by the Lord who is my Creator? Na ang nananatiling na lang pala sa akin ng pride. Yes, sasabihin ng Panginoon, nakakatuwa pa pag ang Diyos sinulungan tayo at humingi tayo sa Kanya ng tulong para magpatawad. Nakakatuwa ang Diyos package. There will be healing. Not only kung may mga wounded man tayo, nasaktan tayo physical, not only physical, but emotional, spiritual, mental. There is a total healing paggaling sa Panginoon. Na anak, I want you na may kapayapaan lagi sa puso mo. Allow me, anak, na mag-work totally sa buhay mo. Pero ang isa sa harang, yung hindi tayo makapagpatawad. Yung ang dami-dami ng ginagawa na mabubuting bagay ng Panginoon sa ating buhay, hindi natin makita why puno ng unforgiveness ang puso natin. Again, it's not really easy to forgive. That is, I may say, isa sa napakahirap na gawin. Pero ask the help of the Lord. He is willing and He is able. Kahit na lahat, and again, hindi natin mapaplastic yung forgiveness. Pero ang sarap pala nun na namumuhay ka na may joy. Ang sarap pala nun na you are free. Even if, okay, Belle, humingi naman, nagpatawad naman ako, pero yung pinatawad ko hindi pa rin nagbabago, it's okay. Changing people is not our work. It's God's work. We cannot change people. Let God do it. Ang importante ang side natin. Ano naman kung hindi siya nagbago? Let God handle him. Belle, hindi nga ako, Belle, rin ni-reply. Ayaw nga ako kausapin. E di, kay Lord ka na humingi ng kapatawaran directly. And you may declare that you are forgiving that person. At mas maganda pa kung humingi rin tayo ng kapatawaran. Gain po yan sa atin. Wala naman palang mawawala sa atin pag nagpatawad. Ang mawawala yung pagiging mayabang natin. Ang mawawala yung pride natin. Pero alam niyo po, ang nagiging natin, yung honor. Ang nagiging natin, respect. Ang nagiging natin, yung open door na ibibigay ng Panginoon sa atin. At ang nagiging pa natin lalo, ang pagpapatawa din ng ating Ama sa atin. So again, this Christmas, palayain natin ang ating mga sarili. Enjoy the goodness of God. Enjoy the faithfulness of God in our lives. God wants us to enjoy His blessing na may kapayapaan. Hindi lang, Belle, I don't need that because I have a lot of money. Well, money doesn't guarantee success. Unless we are enjoying that and it came from God. And unless we have peace in our heart. Sabi ng Panginoon, above all else, guard your heart for it is the wellspring of life. Let us always guard our heart. And sa lahat po ng sobrang nahihirapan pa ngayon, again, magpapatawad tayo hindi naman para doon sa taong gusto natin patawarin. Kundi Lord, para sa sarili natin. Palayain na natin ang ating mga sarili. Isa siya sa best gift, I may say, na maibibigay natin sa ating mga sarili ngayong Pasko. Thank you and God bless.